Amen. Okay, good evening po sa inyong lahat. Happy National Baptist Day! Praise the Lord. Upo muna po kayo at magkwentuhan muna po tayong sandali. So, I am very privileged to be here tonight para sa ating pong celebration. And it is good to somehow have an idea na ang celebration po natin is not for man. Ito po ay para sa Panginoon. Kaya po, siguro sa pasimula, it is but right for us to, first of all, praise the name of the Lord sapagkat siya po ang nagtayo ng gawaing ito. Wala pong ibang nagtayo ng gawaing ito kundi ang ating Panginoon. Kaya, to God be the glory. Amen? Sa Diyos po ang kapurihan. And sa human side, siguro po, tama lang na ma-acknowledge po natin at mapasalamatan po natin ang naging principal author ng Republic Act 11897. Ito po ang pagpapaging holiday po ng National Baptist Day. At yan po ay ang Congressman Bishop Bienvenido Abante. So nagpapasalamat tayo sapagkat ginamit po siya para po sa pangyayari na maisabatas po na ang National Baptist Day ay ma-consider na holiday. At sa pangkalahatan po, ma-appreciate natin sapagkat sa lahat ng kapulangang Baptist, I believe, it is our advantage na kinikilala po ang Baptist sa bansang Pilipinas. Amen? Kaya po, again, Happy National Baptist Day. Sino po ba sa inyo ang happy talaga ngayong gabi? Ayan. So, iilan lang po ang hindi halata, pero naniniwala akong masaya sila ngayong gabi ito. So, again, kung meron pong pinaka-importante, because I believe sa usapang Baptist po, ang laging pinakamahalaga sa atin ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya marapatin po ninyo na imbitahan ko ang bawat isa. Pastor Rusty, thank you so much sa lahat ng pastor na nagkaroon ng pagkakaisa upang sa lugar na ito. Just for you to know, hindi lamang po dito, kundi sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa, ipinagdiriwang po itong National Baptist Day. Maging sa mga probinsya at meron pong mga nagsama-sama. Ito po, naging kapasyahan po na parang family celebration po ito. Yung pong mga produkto ng ministeryo ng Blessed Hope Baptist Church na ngayon po'y pinangungunahan ni Pastor Jun Rosare sa naging pangangasiwa po ng Pastor Resty Diato, kasama na po ang ilan sa mga kapasturan po natin na naging produkto po ng ministeryo ng Blessed Hope Baptist Church. So I am very happy because ako po ay isa sa talagang naging bunga ng Blessed Hope Baptist Church, and I can say na malaking impact sa buhay ko po ang aking pong pinagmulan, ang aking pong pinanggalingan. Hindi ko po kailanman makakalimutan ang Blessed Hope Baptist Church, of course, ang ating pong late beloved pastor, George Claridades, na kung saan nagsuko ng kanyang buhay at ginamit upang maging mabunga, at isa nga po ang inyong lingkod sa naging bunga, at ang mga pastor na nakikita po natin sa kalipunan ito, majority ng mga pastors na ito ay bunga rin po ng ministeryo ng inyo pong lingkod. Kaya sa lahat ng ito, sa Diyos lamang po ang kapurihan. Amen? And again, it is good to remind everyone that the reason why we are here tonight because we are celebrating the National Baptist Day. Yung idea pa lang po ng celebration, dapat medyo nagkakasana po ng mood natin yan. Kasi pag sinabing celebration, sigurado po na ang kasado sa isip natin, ito'y pagdiriwang, ito po'y pagsasaya, and I believe masaya ang Panginoon na ang kalipunan ito na kanyang itinayo ay nakikilala at kinikilala maging ng ating bansa. Amen? So this evening, tayo po ay magbibigay pansin sa mensahe po ng Panginoon. Na-appreciate natin ang awitan and praise God sa lahat ng umawit. Alam ko po yung ilan sa atin nabitin pa sa mga awitin. At alam ko rin po na marami sa atin ang gusto pang mag-render ng awitin.
Pero siguro po, nagkakaisa tayo sa diwa at kaunawaan na ang pinakamahalaga at ang hindi dapat mabigyan, mabaliwala sa usapang oras ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya this time, kunin na po ng mga Baptist ang kanilang mga Bible. Ayan. Matthew chapter 16, please. Matthew chapter 16. At ito po ang ating magiging teksto ngayong gabing ito sa ating pag-aaral at sa atin pong pangangaral. All right? Matthew chapter 16, beginning verse number 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but by my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Sa ikalawang pagbasa po, bigyang pansin po natin ang Acts chapter 2. May I request all of you to please turn your Bible in the book of Acts chapter 2. Magsisimula naman po ang aking pagbasa sa verse number 41. At habang binabasa ko po ang talata, maganda po na ito po ay ating pong unawain. Ito po ay ang patungkol sa church ng Panginoon, at nais ko pong bigyang pansin po natin ang mga kapahayagan mula po sa verse number 41 hanggang verse number 47. Then they that gladly received this word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God, and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ngayong gabing ito, ang tatalakayin po natin, ang message ko po, ang title, The Church Built by Christ. The Church Built by Christ. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa selebrasyong ito. Mayroon po kaming reason to celebrate, because it is indeed a great blessing na ikaw po ay nagtayo ng iyong iglesia. Ikaw po ay nagtayo ng iyong gawain. At salamat po sapagkat naabot kami ng gawaing iyong itinayo. Kaya sa pagkakataong ito, O aming Diyos, sa aming pong pagdiriwang, masentro po ang lahat sa iyo at sa iyong kapurihan. May you guide me, Heavenly Father. May you bless me. Ikaw po ang magbigay sa akin ng karunungan, higit lalo ng kapangyarihan upang akin pong maipangaral ang iyong salita sa bawat isa. Maging ang mga kasama po namin na nakasubaybay ngayong gabing ito sa live streaming. Nawa dakilang Diyos, sila po ay iyong abutin, pagpalain, at sa pagdinig ng mensaheng ito, lalo po naming ma-appreciate na kami po ay ibinilang mo sa kalipunan ng Baptist. Sa iyo ko po, buong pusong ipinagkakatiwalang aking sarili. Help me, Lord. Guide me, Lord. Bless me, Lord. Use me, Lord, for your glory and for your honor alone. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen
Amen. You may now be seated. Mari na po tayong maupo. So, again, the title of my message, The Church Built by Christ. Siguro po, isang bagay na magandang liwanagin natin sa ating pagsisimula, na ang sineselebrate po natin ay hindi po ang relihiyon. Sapagkat ang isang malinaw na po sa usaping Baptist, ang Baptist po ay hindi religion. Ang Baptist po ay church. Amen? Kaya po sa ating pong pagtitipon ngayon, medyo ito po ang ating ipinagdiriwang. Kaya for me, it is good to somehow learn from the clear teaching of God's Word patungkol po sa church na kanyang itinayo. Given na po at alam na po natin ang history. May idea na po tayo kung saan nagpasimula ang Kalipunang Baptist. At ngayon po, minarapat ko po na sa leading ng Banal na Espiritu sa ating celebration ngayon, ipangaral ang church na nakatala sa Banal na Kasulatan. Ang church na itinayo ng Panginoon. At gusto ko po freely inyo pong i-evaluate, kayo po'y mag-observe at tingnan nyo po kung bakit marapat na ma-appreciate natin na tayo po ay nasa Baptist faith. Amen? Na tayo po ay nasa Baptist Church. Ito po ang gusto kong mai-accomplish sa biyaya ng Panginoon for us to really enjoy and appreciate na tayo po'y hindi lamang iniligtas ng Diyos, kundi inilagay sa tamang kapulungan. Amen? Tayo po ay inilagay sa tamang kapulungan. So ang ating pong text, sa unang pagbasa po, binigyang pansin ko na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay naging partikular sa kung ano po ang pagkakilala ng mga tao tungkol sa Kanya. Maging ang iba't ibang kalipunan nung kanilang panahon. Kaya ang tanong niya sa mga disipulo, whom do men say that I, the Son of Man, am? At malinaw po na ang sagot, nabasa po natin, may nagsabi na si John the Baptist ka, si Elijah ka, si Jeremiah ka, or you are one of the prophets. Lahat ng ito, kung tutuusin, puro godly. Ibig sabihin, lahat sila, kung tutuusin, sila ay mga maka-Diyos. But listen, ang sagot ay mali. Kasi si Jesus Christ, hindi siya si John the Baptist. Si Jesus Christ, hindi siya si Elijah, hindi siya si Jeremiah, at lalong hindi naman siya propeta lamang. Kaya ang ginawa ng Panginoon bilang mga tagasunod niya, ang tanong, kayo, anong sabi niyo sa akin, patungkol sa akin, kung sino ako? At dito po lumutang si Peter. Sumagot si Simon Peter at sinabi niya, Thou art the Christ, the Son of the living God. At matapos sabihin po ni Peter yan, ano po ang sinabi sa kanya? Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but by my Father which is in heaven. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kahit po tayo mga Baptist dito, meron pong iba't ibang school of thoughts. Ano po? Dito po sa usaping church, kung kailan ba ito itinayo. Kaya naman ako, minarapat ko po na imbis na mag-focus at mag-concentrate ako sa kung kailan itinayo ang church, medyo masumentro na lang po ako doon sa uri o klase ng church na itinayo ng Panginoon. Sapagkat mula pa noon, nung masay pa lang ako, yan po ang hating pagtuturo na aking pong napakinggan. And you know what I realize? Hindi matatapos yan. Pero ang kailangan na tiyakin po natin sa usapang church, makita na tayo ang uri ng church na itinayo ng Panginoon. Yes, it is very important for us to make sure na tayo po ang klase ng church na itinayo ng Panginoon. Don't just claim that you are a Baptist. Don't just claim that you are a church of God. Kinakailangan ipakita po natin ang katangian na dapat nakikita sa tunay na church ng Panginoon. Amen? So ito po ang ating pong mensahe ngayong gabi ito. Ito po ang liliwanagin po natin. Ano ang mapagkakakilanlan? Kaya nga ang title natin, okay, The Church that Christ built. O The Church built by Christ. Importante po yan. Mga kapatid, una, gusto kong malaman nyo po na ang church na itinayo ng Panginoon, they are concrete in their teachings. Sila po'y solido.
kapag ka pinag-usapan turo. At yan po ang nakita natin sa Acts chapter 2. Na ang sabi po nung nangaral si Peter, just for you to understand the context, and I believe maganda ang pagkakaugnay ng Matthew chapter 16 at ng Acts chapter 2, sapagkat doon nagkaroon ng kaganapan. Si Peter po, hindi siya pinagtayuan ng church. Siya po'y pinagbilinan ng ating Panginoon. Siya po ay inatasan ng ating Panginoon. At yan po ay nagkaroon ng katuparan nung Day of Pentecost when Peter stood up sa kalipunan ng maraming tao at siya'y nag-preach. At ang sabi niya, repent and be baptized. And be baptized pala. Repent and be baptized. Every one of you in the name of our Lord Jesus Christ. At yung teksto natin, ang sabi, then they that gladly received His word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Sinasabi ko po sa inyo, ang bautismo hindi nakapagliligtas, pero ang totoong naligtas, susunod sa tubig ng bautismo. Yes. Kasi yan ang pag-identify ng sarili mo. Sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So malinaw po, 10 days that gladly received His word were baptized, and the same day, they were added unto them about 3,000 souls. At ano po ginawa nila? Nagpatuloy. Mga kapatid, hindi nyo po ako masisisi. Ang nakita kong pattern, pag totoong naligtas, nagpapatuloy. Kaya kapag ka sinabi mong nanampalataya ka, sabi ng isang tao, tumanggap siya, tapos walang appetite sa salita ng Diyos, tapos walang desire na magpatuloy, hindi ko naman sinasabing hindi siya ligtas, pero medyo questionable po yun. Kasi kung ipapattern natin sa salita ng Diyos, yung mga totoong na-save, sumunod sa tubig ng bautismo. Yung mga totoong na-save, nagpatuloy, mga kapatid. At saan nagpatuloy? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Amen? So ito po ang kalidad, ito ang katangian na dapat makita natin sa mga nagkiklaim na sila'y church ng Panginoon. Kaya ito ang paalala ko sa lahat sa atin ng mga Baptist. I-claim natin na tayo'y true church, pero ipakita natin ang katibayan na yung katangian ng true church, yung katangian ng church na nasa Biblia, yun ang nakikita sa atin. Amen? Kasi isang bagay yung claim. Isang bagay yung claim. Pwede mo namang i-claim na pogi ka eh. Di ba? Pero minsan, claim lang yon. Kahit kayo ng salamin ng mag-usap minsan, kailangan mo ng matibay, nakatibayan. Kung pagharap mo sa salamin, nag-crack yan, medyo questionable yun. Di ba? Ang ibig ko pong sabihin, if you are claiming that you are a believer at pagharap mo sa salamin ng katotohanan, medyo parang inconsistent Hindi yata umaayon na. Yun po'y medyo magdala sa atin sa pagsusuri ng ating sarili. Mga kapatid, ang totoong church na itinayo ng Panginoon, they are concrete in their teachings. Ano po ang ating pinag-uusapan tungkol dito? Their Bible. Ang Baptist po kilala na ang ating pong final authority ay ang Bible. Di ba? Mga kapatid, ang ating pong authority, Bible. Ang ating pong anchor, Bible. Ang ating answer, Bible. Amen? Ang tunay na church, mga kapatid, their authority is the Bible. Their anchor is the Bible. Their answer is the Bible. Ang ibig sabihin, pagka ang pinag-usapan na authority, ang final authority natin, Word of God. Sumusunod tayo sa pastor kasi yung pastor salita ng Diyos ang ipinapangaral. Pero kapag ka ang pastor heretic, kapag ka ang pastor hindi na salita ng Diyos ang ipinapangaral, you ought to obey God rather than men. But the good thing about sa Baptist Church, ako po makapagpapatunay na mula po nung ako ay dinala sa Baptist Church, batang-bata pa lang ako sa pananampalataya, lutong-luto na po ako sa salita ng Diyos. Amen?
tumagal po ako sa relihiyon ko ni wala akong alam na isang talata man lamang sa Biblia. Pero nasa unang taon pa lang ako sa Baptist Church. Mga kapatid, napakarami ng talata ang aking pong natutunan, ang aking nalaman, sapagkat ang Baptist, kinikilala na ang salita ng Diyos ang ating authority. Ito ang ating pong masasabi nating kapangyarihan. Ito po ang ating pong authority at ito rin yung ating sandigan. Our anchor. Kaya yung ating pananampalataya, nakaangkla po yan sa salita ng Diyos. Kaya tingnan nyo po, and they continued steadfastly. Saan daw po? In the apostles' doctrine. Saan po yung turo ng mga apostol? Sa salita ng Diyos. Di ba? At kapag kami nagtatanong sa atin, ang sagot natin, salita pa rin ng Diyos. Opo, natatandaan ko noon, may nagtanong sa akin, bakit ba nandiyan ka sa relihiyon na yan? Kasi yan ang religion ng nanay ko. Bakit ba yan ang religion ng nanay mo? Kasi yan ang religion ng nanay ko. Di ba? At sa pagpapatuloy ng tanong, yun po lagi. Kasi yan po ang religion na kinabulatan namin. Yan ang religion ng ninuno namin. Samantalang kapag ka ngayon, tinanong mo ko, ba't yan ang paniniwala mo? Ba't yan ang pananampalataya mo? Kasi yan ang sabi ng Bible. Amen? Our answer is the Bible. Kaya mga kapatid, wag nating ipagmalaking Baptist tayo kung wala tayong alam sa Biblia. Kung di ka nagbabasa ng Biblia, kung di ka kumikilala ng Biblia, ipakita natin na ang kalipunang Baptist, ang paborito natin, salita ng Diyos. Ito ang ating authority, ito ang ating anchor, ito ang ating sagot sa lahat ng katanungan. Amen? Alam nyo, pagka nagba-Bible study, ito lagi ang sinasabi ko. Kung kayo may tanong, maaring ako, hindi ko yan masagot. Pero sa katotohanan, lahat ng tanong ng tao, may sagot sa Biblia. Kaya nga tayo patuloy na nag-aaral Yan ang magandang makikita po natin kay Apostle Paul. Mga kapatid, we believe that the Word of God is inspired. Amen? We believe in the inspiration of God's Word. We believe, mga kapatid, in the infallibility of God's Word. Na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay walang kamalian at kailanman. Hindi po pwedeng magkamali. Ang isa sa tinatayuan po natin concerning the Bible, we believe in the verbal plenary inspiration ng Bible. Ano po yung verbal plenary? Kasi ang ating pong magandang maintindihan, yung pong literal na kahulugan po ng inspired. It means God breathed. Chopnustos, mula sa orihinal na salitang ginamit. Ibig sabihin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos na ating pong pinag-aralan, ito po, mga kapatid, ay masasabi nating hindi lang basta nanggaling sa Diyos, kundi ito ay salita talaga ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, pagka sinabi nating verbal, it means the very words are inspired. Yes, yung mga human writer, yung mga human author, kasi sinabi naman po yan ni Peter, na gumamit ang Diyos ng mga holy men to write this book. Okay? Pero kung tutusin, pag tinignan nyo po, mga kapatid, yung mga ginamit po ng Panginoon, yung pong kanilang vocabulary, yung kanilang style, yung kanilang background, yan po, ginamit sila na kung saan nandoon po yung kanilang sariling bokabularyo, yung kanilang sarili pong estilo, yung kanilang background, yet without error in communicating God's truth. Amen? Yun po ang idea na sila po ay inspired. So kaya yun ang ating pinaniniwalaan. Pag sinabi nating verbal inspiration, mga kapatid, ang idea po that the very words are inspired. Okay? Yung plenary, it means all Scripture is inspired. So yun po ang ating pong pinangahawakan. Hindi po natin tamang sinasabi na ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Diyos. That is wrong. Because our stand, our belief, our teaching, our doctrine, ang Bible hindi naglalaman ng salita ng Diyos. Ang Bible ay salita ng Diyos. Amen? The Bible is the Word of God. Kaya nga, importante po ngayon sa ating pag-aaral na ito pong mensaheng ito ay maging,
pagbubulay ng bawat isa sa atin. Ito po ay ating dapat tindigan at kanina nga po sa message doon sa Maranatha International Baptist Church, sinasabi ko na dapat ang ating konbiksyon ay nasa salita ng Panginoon. Diba? And we should earnestly contend for the faith. Isipin nyo na po ang lahat ng mga relihiyon na kilala ninyo, na kung saan na-expose kayo. Pansinin nyo po, for me, as I observe, tanging ang Baptist lang po ang walang iniilagang talata sa Biblia. Just try to use your observation. Di ba? Pagka po nag-observe tayo, may mga relihiyon nagagamit ng talata sa Biblia, pero ang problema, sumasalungat sa ibang talata ng Biblia. Kaya hanggat maaari, ina-avoid nila yon. Kaya nga sabi kanina ni Pastor Robert Victoriano, shout out kay Pastor Robert Victoriano, hindi ba, ang sinasabi po niya mga kapatid, sa usapang salita ng Diyos, mga kapatid, wala tayong sariling doktrina. Kasi ang totoong Baptist, ang totoong church ng Panginoon, wala tayong sariling doctrine. Kung ano ang Bible doctrine, yun po ang doktrina natin. Amen? So kaya napakahalaga na ito po'y maging paalala. So ang tunay na church ng Panginoon, okay? The church built by Christ, number one, they are concrete in their teachings. Anong turo nila? Ang Bible. Ito ang authority, it is the anchor and the answer sa lahat ng bagay sa buhay ng sangkatauhan. Lahat ng tanong mo, wag ho yung tao ang ating panghawakan. Dati nakikinig tayo, nakapanood tayo, itanong mo kay. Mga kapatid, Biblia ang totoong dapat tanungin natin sapagkat ang Biblia ang sasagot sa atin. Di ba? So kapag pinag-usapan ng kaligtasan, huwag tayong mag-imbento. Itanong natin, paano ba ang tao maliligtas? Anong sagot po ni Apostle Paul? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That is the reason why we can confidently answer doon sa tanong na paano tayo maliligtas? Ano ang katotohanan tungkol sa kaligtasan? That there is only one way, that there is only one mediator, that there is only one Savior. At ang ating pong pinangahawakan ay ang mga talata sa banal na kasulatan na ang sabi nga po ni Peter, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kaya kailangan ang mga Kristiyano, lalo na kung kine-claim natin, Baptist, na church tayo ng Panginoon, tayo ang dapat maghatid ng katotohanan sa tao. Yes, tayo yung isa sa dapat nakakakitaan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Sabi ni Peter, ang linaw and be ready always to give an answer. Hindi naman po lahat ng isosolwin ninyo, hindi naman paghayo nyo, lahat ng taong bibigyan nyo ng tracts, lahat ng taong sisiran nyo, oo lang ng oo sa iyo yan. Meron po dyan makikipagtalo sa iyo, meron po dyan magtatanong sa iyo, meron po dyan susubukin ka at di ka dapat masubukan. Magandang makilala nila na pag pinakilala mo na Baptist ka o kiniklaim mo na church ka ng Panginoon, sana may sagot tayo sa tanong nila. At para makasagot tayo, mag-aral tayo ng Biblia. Alam niyo po, ang ganda-gandang isipin na ang kinamulatan namin sa pananampalatayang Baptist, hindi lang worship service, may Sunday school. At nakatutuwa yung mga members na hindi lang pangsamba, uma-attend ng Sunday school. Eh, paano yung mga members na hindi uma-attend ng Sunday school? Saan sila nagpatuloy? Sa Apostles' Doctrine. So, uma-attend ng doctrinal class. Uma-attend ng Sunday school. Mga kapatid, you cannot deny na ang laki-laking advantage na bilang Kristiyano, nakaka-attend tayo ng aralan ng Biblia. Kaya ka natitisod sa preaching Kasi ang preaching, pangangaral na yan
Pero kapag ikaw ay nag-aaral, mga kapatid, hindi ka matitisod sa preaching. Titiyakin ko sa iyo, amen ka sa preaching. You will surely say amen sa preaching. You will surely agree sa preaching. And you will surely apply the preaching of God's Word. Diba? So kaya yun po yung dahilan kung bakit nag-amen yung ibang mga miyembro. Kaya huwag ka magagalit sa katabi mong nag-amen. Kasi po natutulog ako, ang gulo-gulo niya. Pasalamat ka kung nagigising ka sa preaching dahil sa mga mananampalataya na talagang tumutugon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ipakita natin ang totoong banal na Espiritu nasa Baptist. Hindi sa sayawan nakikita yan, mga kapatid. Sa buhay na pakikinig ng salita ng Diyos yan. Sa pagtugon sa salita ng Diyos yan. Kasi sa katotohanan, mahirap mag-amen ang walang Espiritu ng Diyos. So kaya ka that's right, kaya ka nag-amen, kasi yung Espiritu nasa sa iyo as you listen to the Word of God. Kaya mga Kristiyano, hoy, gising! Nagpatuloy sila sa Apostles' Doctrine. Ba't hanggang ngayon ayaw mong umati ng Sunday School? Lahat na ng style ginawa ng pastor mo. Yung iba nga, inuna na po ang worship para hindi ka na makawala. Pero ang tibay mo pa rin. Pagkatapos ng worship, nawawala ka pa rin. Ha? Magkakasakit ka ba pag naka-attend ka ng Sunday School? Ang church ng Panginoon, ang isa sa mapagkakakilanlan sa kanila, yung eagerness na matuto ng aral, yung eagerness na matuto ng doktrina. Hindi mo kailangan matutunan ang doktrina ng relihiyon. Ang kailangan matutunan mo, yung doktrina ng salita ng Diyos. And I am telling you, the best verse to support and to prove the authority of God's Word. Alam niyo kung ano? 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17. Tingnan nga natin kung nakaka-attend ng Sunday School yung mga nandito. Ano ang sinasabi ng 2 Timothy 3:16? Ready? Begin! All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Tingnan nyo po kung ano ang nauna. Saan mo raw mapapakinabangan ng Biblia? Sa doktrina. Medyo mahiya tayo kung yung mga relihiyon, kahit nakapikit, alam ang kanilang doktrina, tapos ikaw, Kristiyano, Sunday after Sunday, ang pastor mo, hindi ba sumisigaw pa nga, at yung iba nga, nahahabaan ka pa nga sa preaching, pero ba't wala kang matandaan? Ang sabi po, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Makikita nyo po rito, mga kapatid, na kaya ko sinasabi na ang 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, kanina po sabi ko doon sa aking mensahe na ito pong 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17 ay nakatungtong sa paalala po ni Apostol Pablo kay Timoteo na tayo po ay nasa mapanganib na panahon, at ang isa sa panganib ng panahong ito ay ang mga naglipa ng kung ano-anong katuruan. Kaya the more that you should equip yourself sa salita ng Diyos, the more na dapat matuto ka sa Bible. Amen? Di ba? Alam mo, Pastor, may edad na ako mahirap na sa akin mag-memorize. Hindi ba may edad ka na nga? Mahirap na nga sa'yo mag-memorize. Bakit hindi ka pa umattend? Ba't hindi ka pa makinig? Mga kapatid, hindi po malilimitahan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kahit may edad ka na, pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, kaya niyang ibalik sa iyong alaala ang iyong napakinggan. Amen? Kaya ang pag-aaral ng Biblia, pang-bata, pang-kabataan, pang-matanda, at di ba? Ayaw mag-aral. Kasama po sa dapat mag-aral, yung mga ayaw mag-aral, mga kapatid. So, importante yan Di ba? It establishes, mga kapatid, the source. Ang sabi, all scripture is given by inspiration of God. So, yung talata po, ini-establish po sa atin na ang source ay ang Diyos. Amen?
Yun ang panglaban. Kaya nga sabi niya kay Timothy, kanina na-quote ko po ito at hindi naman kalabisan kung sasabihin kong muli. Dahil nga po doon sa panganib ng panahon, ang nangyari po, pag ikaw nasa katotohanan, pag ikaw nasa tamang katuruan, may mga persecution po yan. Pag nanindigan ka sa Panginoon, may persecution po yan. Kaya ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 and verse number 12, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. At niliwanag pa niya, but evil men and seducers shall wax worse and worse. Ito ang malaki, ang masakit, deceiving and being deceived. Yun ang delikado. Diba? Deceiving and being deceived. Anong naging concern ngayon ni Paul? Sabi niya kay Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned. Okay? But continue thou in the things that thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. At pinaalala niya, Timothy, di ba bata ka pa lang? Mula sa pagkabata mo, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. At yun ngayon, ang kanyang idiniin sa kanya. All Scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. It establishes the source. Second, it establishes the scope. Diba? All Scripture. Wala kang itsapwera, mga kapatid. Hindi po yung part ng Scripture, hindi po yung preferences, mga kapatid, hindi po yung tradition. Ang sabi po, all Scripture. Ini-establish sa atin ang scope, lahat ng kasulatan. Amen? Wala kang tatanggihan. Importante po yan. And it establishes the sufficiency. Ang sabi po, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Mga kapatid, sa ikamamature mo, pag may Biblia ka, wala nang kailangan pa. Kasi pag kailangan mo doktrina, wow, Biblia yan. Pag kailangan mo ng pagtuturo, Biblia yan. Pag kailangan mo ng saway, Biblia yan. Pag kailangan mo ng pagsansala, Biblia po yan. Mga kapatid, 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, I can say, one of the best proof that the Bible is really our authority. It establishes, mga kapatid, the sufficiency. So napakagandang bagay na maintindihan po natin bilang mga church ng Panginoon. Ang tinatalakay po natin, the church built by Christ. If we baptize, if we are claiming na tayo po ay true church, ipakita po natin yan sa pamagitan po ng pagkakakilanlan sa totoong church ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po, ayon sa ating pong tinatalakay ngayon, ay dapat maging concrete sa ating pong teaching. Diba? So, we need to be strong and solid sa ating pong stand. At ang tinatayuan natin ay ang Biblia. Number 2, the church built by Christ is cautious with their testimony. Kanina, sabi naman ni Pastor June Ortega. So, shout out din kay Pastor June Ortega. Kadalawang shout out na ako, ha? Hindi ba, ang sabi po ni Pastor June Ortega, na ang Baptist, yan po ang mga masasabi po nating sanay sa mga gawang mabuti. Mga kapatid, importante po na makita natin yung pong idea. Ang sabi, then they that gladly received His word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Tapos ano na ginawa nila? Mga kapatid, kasi tayo po nagtuturo na ang salvation hindi by works. Malinaw po yan. Malinaw po ba sa lahat yan? Sa teaching ng salvation, we believe that salvation is not by works. It is by faith. Amen? It is actually by faith. Pananampalataya. At lagi ko pong binibigyan ng emphasis na sa usapang pananampalataya, ang pinapanampalatayanan po natin ay yung pong 100% work of redemption ng ating Panginoon. Wala ka kahit 1% roon. Wala ako kahit 1% roon. Ang usapan ng kaligtasan, purely 100% gawa po ng Panginoon yan.
Wala akong contribution doon. Ang pastor mo walang contribution doon. Ikaw wala kang contribution doon. Ito po 100% gawa ng Panginoon. At iyan po yung regalo na inio-offer po niya. At ang pananampalataya po ang ating pong magiging tugon sa 100% work of redemption ng ating Panginoon. Kaya ang baptist napakasulido sa turo na ang kaligtasan hindi by works. Nililinaw natin yan. At hindi tayo tumitigil sa Ephesians 2, 8 and 9 lang. Diba? Kasi yun po yung sinasabi ng marami na ang mga Baptist daw hanggang Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 lang. Una, huwag kayong maniwala. Bakit? Hindi naman umaaten sa atin yung mga yun. Diba? Judgment nila yan. Sa pantahan nila yan. Kayong mga umaten ng makapagpapatunay, nagagalit pa nga ang pastor kapag ang mga miyembro sabi na save sila, pero hindi mo makita ang patotoo. Tama po ba? Diba? Ano po bang Ephesians chapter 2 verses 8 and 9? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Anong sabi? Not of works, lest any man should boast. Kaya wag na po na sanang ipilit ng kahit sino. And sad to say, ang mga religion, lagi po, ipinaglalaban po yan, ipinagtatanggol yan. Hindi pwedeng faith lang. Kailangan may works. Mga kapatid, hindi nila alam ang tamang order. Ang kaligtasan, faith lang. Pero ang tunay na faith, magpo-produce ng works. Diba? Not of works, lest any man should boast. But we also emphasize verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Meron pong mga bashers na kukuha po ng portion ng preaching at igagawa po nila ng sariling usap. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po totoo na ang turo ng Baptist, tumanggap ka lang kahit na magpakasama ka, kahit na lumayo ka, kahit na lihis ang buhay mo, basta tumanggap ka lang, ligtas ka. At ang sabi nila, ligtas ka pa rin. Ang issue natin kung talaga bang ligtas o hindi ligtas. Kaya kahit kailan, hindi po natin paniniwalaan ang doktrina na nawawala ang kaligtasan. Ang doktrinang maliwanag sa Bible, saved or unsaved, ligtas o hindi ligtas. Pagka ang buhay questionably sa iyo, don't question the doctrine of salvation, question the life of that person. Bakit mo kukwestiyonin ang Biblia? Dahil mali yung buhay ng tao? Kung ang buhay ng tao ang mali, yun ang dapat kinukwestiyon. Hindi yung doktrina. Matibay ang doktrina. Pagka ligtas, may pagbabago. Diba? Very clear yan eh. 2 Corinthians 5:17. Therefore, okay? Hindi ka makakarating dyan nang hindi ka dadaan sa there 1, there 2, there 3. Therefore, if any man be in Christ, anong sabi? He's a new creature. Anong ibig sabihin nung magiging bagong nilalang siya? All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung iba, binasa yan, all things are passed away. Kaya Kristiyano na, pasaway pa din. All things are passed away. And behold, all things are become new. Amen? Hebrews chapter 6 and verse number 9. Hebrews chapter 6 and verse number 9. Isama na rin po natin ang verse number 10. Okay? But, beloved, we are persuaded better things of you. Things that accompany salvation, though with us speak. Sabi niya, di ba? But beloved, we are persuaded better things of you. Hindi sapat na sinabi mong ligtas ka. Ibig sabihin mga kapatid, may inaasahan. Pagka ang tao totoong ligtas, may aasahan ka sa kanya. Meron pong things that accompany salvation, though with us speak. Ano po yung things that accompany salvation? Works po yun, works. Oy, bakit po nasabing works? Anong sabi ng verse number 10? For God is not unrighteous to forget, meaning to say, pag totoong say, ang bunga works. Di ba? At ang Diyos hindi liko para kalimutan niya ang iyong mga gawa. Kaya mga kapatid, ang inaasahan sa mga Kristiyano, gawa, hindi ngawa. Di ba? Kristiyano ka, pag nahaba preaching, ngawa.
Ang tagal naman ng preaching. Tulad dito, parang ang pakiramdam ko, mga 7 oras pa ako dito. Ipagpalagay natin totoong 7 oras ako. Sino ang mas mahirapan? Kayo o ako? Pero okay lang sa akin. Okay lang din sa inyo? Sa inyo, okay ba? You are really, you are a Baptist indeed. Hindi po ako tumatagal ng ganun. 3 oras lang po ang kaya ko. Di ba? We need to be cautious in our testimony. Yun po, yung behavior natin. Mga Kristiyano, ang inaasahan pag totoong Kristiyano, ang inaasahan pag totoong church, dapat tayo may magandang ugali. Hindi yung ikaw ang Kristiyano, ikaw ang napakahusay sa chismis. Di ba? Mga kapatid, dapat po, hindi tayo nag-uusap ng buhay, ng may buhay. Kung Kristiyano ka, hindi ka dapat chismosa. At kung lalaki ka, lalong hindi ka naman dapat chismoso. Mga kapatid, check our behavior. Because the church built by Christ, una, they are concrete in their teachings. And they are cautious with their testimony. Yung behavior nila. Kasi ang kalooban ng Diyos sa mga mananampalataya, ang sabi niya, Matthew chapter 5 and verse number 14, ye are the light of the world. Pagdating sa 16, ang sabi niya, and let your light so shine before men that they may see your good works. So kaya napakahalaga talaga ng works after salvation or as a proof of salvation. Yeah. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Para luwalatiin daw po nila ang ating Ama na nasa langit. You know, as Baptists, as true church, kinakailangan po makilala tayo. Dapat ang totoong church ng Panginoon known for their separation. Hindi nagbabago yan. Dapat ang mga totoong Kristiyano, separatist. Ang dami-daming talata na nagsasabi sa Bible na talagang dapat may hinihiwalayan tayo. Huwag tayong makiayon sa sanglibutang ito, Romans chapter 12 and verse number 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove it is the good and acceptable and perfect will of God. In James chapter 4 and verse number 4, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whoso therefore will be a friend of the world is the enemy of God. And in 1 John chapter 2, verse number 15, 16, and 17, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away in the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Idinisenyo po tayo ng Panginoon na humiwalay sa kalayawan, humiwalay sa kamunduhan. Amen? Psalm chapter 1, verse number 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kapatid, dapat ang mga totoong Kristiyano, kaya Baptist, nandiyan ba kayo? Kung kine-claim natin na church tayo ng Panginoon, dapat makilala tayo sa separation. Makilala tayo sa sanctification. Amen? Hihiwalay ka dahil ikaw ay magiging para sa gamit ng Panginoon. Hindi pwedeng, hindi ka lang makasanglibutan. Dapat sa kabilang panig dito, makadiyos ka. Magamit ka ng Panginoon. Dahil kaya tayo pinahihiwalay sa mundo para magamit tayo ng Panginoon. Dapat maging sanctified tayo. Be it for the master's use. Kaya pagka Kristiyano, dapat ang tatak mo for official use only. Anong ibig sabihin? For God's use only. Dapat sa Diyos tayo nagpapagamit. Amen? Bakit mga kabataan minsan di magamit ng Diyos? Hindi po marunong humiwalay sa mundo eh. Hindi po sanctified.
So, ang tunay na church dapat kilala sa separation, sa sanctification, at sa standards. Ha? Kaya nga nagtataka ako sa kanila Nasasabihin nila, mga Baptist daw maluwag dahil kahit daw ang tao magkasala, okay lang. Samantalang pagka inobserbahan nyo, kayong mga miyembro makapagpapatunay, higpit na higpit nga kayo Yung iba nga kaya nga umaayaw, sobra namang higpit ni pastor, sobra namang tapang ni pastor, sobra namang may straightforward ni pastor, di ba? Ang tindi ng preaching, nangangagat. Tama po ba ako? Paano nila ngayon naakusahan na maluwag ang Baptist? Siguro ang maluwag yung gathering place dahil marami hindi umaattend. Maluwag yan. Pero yung idea pong maluwag, no. Lalo na po yung pastor namin. Grabe po ang training namin, mga kapatid. Hindi lang sa usapang worker, sa miyembro. Yun nga pong pastor namin Kung iihi ka, umihi ka na. Dahil kahit gaano kahaba ang preaching niya, pag tumayo ka, papansinin ka niya. Saan ka pupunta? Balik-balik. Kita niyo po, pupunta ka pa ng Sampaloc dahil balik-balik So, ang ibig sabihin, may mga taong disiplina talaga ang kailangan. Young people, bakit ang mga taga-Blessed Hope, nakita niyo kung paano na-equip? Dahil po sa pastor na hindi maluwag. Napaka-stricto at talagang matapang na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Sana kung church tayo ng Panginoon, wag ho sana tayong, ang idea po sana po kahit ano na lang, sana pastor para gumanda church natin, para talaga magaan ang pakiramdam ng lahat, sana yung mga miyembro, payagan mo na lang kung anong oras niya gustong umattend. Ang saya nga siguro, no? Ang saya nga siguro ng ganon. Pastor, wag ka nang magpipreach ng mga masasaktan, ang mga, imposible yun Kasi ang ipinapangaral ng pastor, Word of God. Ang Word of God, ang sabi po, quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Sabi ko, ang salita ng Diyos, hindi nga lang matalas matulis pa mga kapatid Di ba? Anong sabi ni Prophet Micaiah? As the Lord liveth, as I liveth, as the Lord liveth, even what my God saith. Ano sabi niya? That will I speak. Nakita niyo po? Ang tulis niyan, I speak That will I speak. Pastor, di naman po yun ang ibig sabihin nun Opo, pero may talatang nagpapakita na hindi lang matalas, kundi matulis talaga ang salita ng Diyos. Anong sabi ng Hebrews 4:12? Piercing. Di ba? Piercing. Ibig sabihin, bumabaon. Tumutusok, mga kapatid. Yun ang dahilan kung bakit tinatamaan ka. Yan ang dahilan kung bakit nasasaktan ka. Mga kapatid, yung masaktan ka, okay lang yan. Pero yung magrebelde ka, hindi okay yan. Dahil kailangan mo talagang matuto sa salita ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, the church built by Christ, number one, they are concrete in their teachings. Anong turo nila? The Bible. They are cautious with their testimony. Anong sinentruhan natin? Their behavior. Talagang pag Kristyano ka, dapat kita, Christian talaga to. Kaya nga sabi ko yung sa Acts chapter 11, kahit napalabasin nila na parang minamak sila, pero minanotice pa rin talaga sa kanila. Maganda po sana mga kapatid, yung mga loved ones natin, kahit hindi po sila naniniwala sa isineshare natin, sana dahil sa patotoo natin, medyo mag-isip-isip sila. Hindi naman ako naniniwala sa Bible, hindi naman ako naniniwala sa mga itinuturo nila, pero bakit nagbago buhay mo? God's Word changes lives. Kaya kung di mo sila makuha sa sharing, makakuha mo sila sa testimony. May mga magulang po na kaya nadala sa church dahil nagulat sila, ano nangyari sa anak ko? Naligtas, mga kapatid. Amen? So mga kapatid, una po, di ba? The church built by Christ, they are concrete in their teachings. Number two, they are cautious with their testimony. Number three, they are committed to the task. Yes, aralin niyo po ang church. Dito po sa ating pinag-aralan, verse number 47, praising God and having favor with all the people.
And the Lord added to the church daily such as should be saved. Alam niyo po ba na bago Acts chapter 2, chapter 1 muna? Subukan niyo po, isipin niyo mabuti. Mga kapatid, isipin niyo mabuti, bago Acts chapter 2, ano muna? Chapter 1. Sa Acts chapter 1, ang ating pong makikita na kongregasyon ng Panginoon, 120. At yung 120 na yon, after the resurrection of our Lord Jesus Christ, before His ascension, meron po siyang ibinigay. Ano po yon? His Great Commission. Before Jesus ascended, He gave the Great Commission. Acts chapter 1 and verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So yun ang sinunod nung 120 disciples. Ano nangyari? Minadagdag na 3,000. At pagdating po ng mga preceding verses or chapter, naging 5,000 po sila. Naging multitude na po sila. Kaya pagdating ng chapter 6, kinailangan ng maglagay ng mga diakono, ng mga servants. Why? Kasi talagang dumami na po sila. Mga kapatid, ano ang dahilan kung bakit dumami ang true church ng Panginoon? Soul winning! Pagsunod sa Great Commission, naaalala ko nung Blessed Hope Baptist Church days po namin, every Sunday po yan, almost the whole congregation, nagbibisitation po kami. Katuwa yun, no? Ngayon, bihirang-bihira na nating makita sa mga churches yan. Pero saludo po ako sa mga mananampalataya na talagang tibok ng puso pa rin ay ang sundin ang Great Commission. Kasi ang kalooban ng Panginoon for us to preach the gospel. Ang Great Commission, ang task po natin is to preach the gospel everywhere. To preach the gospel to everyone. And to preach the gospel every time. Amen? Gusto ng Panginoon, ipangaral natin lagi ang salita ng Diyos. Ipangaral natin ang salita ng Diyos sa lahat ng lugar at sa bawat tao. Diyan ngayon pumapasok yung makikita nyo po na ginawa po ng church na ito na sila po ay hindi lang sumunod sa Great Commission sa usapan ng paghayo. Sila ay sumunod rin sa Great Commission sa usapan ng pagsusugo. Amen? O, yan naman po ang dahilan kung bakit may mga missionaries po tayo. Kaya maganda, no, na hindi tayo nag-dwell doon sa history, nag-dwell tayo sa teaching ng katangian ng totoong church ng Panginoon. Kasi ang naging concern ko po, hindi lang ikine-claim natin at nagse-celebrate tayo na Baptist tayo at hindi lang basta kine-claim natin na ang Baptist true church, kundi dapat makita na kung true church ang Baptist, itong katangian na ito ay dapat mahayag sa bawat isa sa atin. Amen? Mga kapatid, the true church of Christ, the true church of God, they are concrete in their teachings. They are conscious with their testimony. And they are committed to the task. Their Bible, their behavior, and their business. And it is the Father's business. Kaya, mga Kristiyano, kamusta pagka pinag-uusapan na bilang church ng Panginoon? Kamusta ka kapag ka Sunday school? Nasaan ka? Kamusta ka kapag ka soul winning? Nasaan ka? Kamusta ugali mo? Kamusta lakad mo? Kamusta pamumuhay mo? Don't just claim na true church tayo. Patunayan natin, ipakita natin ang katangian na tampatotoo ng true church ng Panginoon. Nawa, naging blessing sa inyo ang message na ito. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita, sa iyong matalas na salita, sa iyong makapangyarihang salita. Mensahe na nagpaalala sa amin na hindi po ito sa pamamagitan ng pag-aangkin lang na kami po ay true church, kundi dapat makita ang katibayan, ang patotoo na kami nga ay tunay na church. Dakilang Diyos, ikaw po ang umabot sa puso ng bawat nakinig. Nawa ito po ay nanggising ng aming diwa sa buhay pananampalataya. Na hindi lang kami maging Baptist sa claim, kundi kami po ay maging Baptist sa doctrine, sa practice, and testimony. I pray, O Father, that you will continue to work in the lives of your people.
May this message create a great impact. Hindi lang sa buhay namin as individual, kundi sa church na amin pong kinabibilangan. We thank you, Lord. We praise you, Lord, sapagkat ikaw ay nagtayo ng church. Ikaw ay nagtayo ng gawain na nagiging dahilan upang kami po ay matuto at magsilago. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, tumayo po tayong lahat. Alam kong masikip po ang ating lugar, pero alam niyo po, ng isa sa pagkakakilanlan sa Baptist, matapos ipangaral ang salita ng Diyos, may panawagan sa altar. Ngayong sandaling ito, maaari bang punuin natin ang altar sa mga Kristiyano na 100% agree? Maring nasaway tayo, maring naaralan tayo, naturuan tayo, maring pinaalalahanan tayo, anumang paraan na ang banal na Espiritu'y kumilos sa atin, bakit hindi mo iwanan ang iyong lugar at lumapit ka dito sa altar? So itong pagkakataong ito'y paanyaya para sa iyo. Sa papanong paraan na ikaw ay kinausap ng banal na Espiritu, kung gusto mong tumugon, the altar is now open for you to come. You come. Sige po, makiraan po kayo. Hindi kayo dapat mapigilan ng mga nakaharang sa inyo. Kung yan po ay conviction ng banal na Espiritu, kumari dito po, akyat tayo dito sa itaas para magkaroon ng puwang yung iba. Dito po, sa itaas. Makipagtagpo tayo sa Diyos. Isa po ito sa ating pong pagkakakilanlan na hindi lamang natin hinahayaan na mangusap ang Panginoon sa atin. Natututo tayong tumugon sa pangungusap ng Panginoon sa atin. Sige po. This is a good opportunity for us to somehow express our heart to God and tell God, Lord, I need this message. Thank you for the rebuke. Thank you for this reminder. So makikita nyo po na yes, we praise the Lord. Meron tayong National Baptist Day. Meron tayong celebration. Pero pinaalalahanan po tayo na kung talagang kiniklaim natin na bilang Baptist, true church tayo, ipinakita po sa atin ng Biblia ang katangian ng true church ng Panginoon. Pastor Resty, please.